Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis sa pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog at paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaaraan at isa na rito ang Albania. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat, dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat. O Florida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. O, ano yung tinig ng aking narinig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Kaawa-awang tao. Ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinagtaksilan at pinahirapan. Nang makita ni Aladin si Florante na nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leyon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leyon. At sa huli, ay napatay niya rin ang mga ito. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras, ay namula si Florante at... Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. Sino ka? At bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil. Pero ika'y nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit, ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong mga pasakit? Hindi nagpansinan ng dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Walang anuman. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento simula nang ako'y pinanganak. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Duque Brescio, ang aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalanan nilang Florante. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Nasa kamay ko na ang mga imbitasyon para tumungo si Florante sa Atenas. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya aalis, kung hindi siya mag-aaral sa Atenas, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro't kaibigan, kaya huwag ka nang mag-alala. Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor, ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, Florante, bakit tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. Masasanay ka rin dito sa Atenas. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Makaraan pa ang 6 na buwan na pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po, Antenor. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon,
Tinipon ni Antenor ang mga estudyante sa Atenas. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polynice at si Adolfo bilang Eteocles. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante at handa na itong patayin. Ngunit napigilan ito ni Menandro na pamangkin ni Antenor. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita muli si Adolfo. Makalipas pa ang 1 taon, isang sulat ang dumating kay Florante. Hindi! Mahal na ina, bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi ka maaaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, lagi mong tatandaan na mag-iingat kay Adolfo.